Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa After ng kwento 60 at sir. kaalaman, panalo tayo! Game na yun. Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Kwento at kaalaman, panalo tayo! Hindi kaya quality. Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo Ilan? Ayun. Hello everyone. Hello mga kabato. Welcome to Alam Mo Ba To? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo. Hello guys, kung gusto nyong matuto regarding sa dialysis, kidney talks, stay tuned lang po kayo dito sa page ng Nephroplast Philippines. Sa mga nanonood, please share and like yung mga social media account nila, Nephroplast Philippines. So ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Nakakatawa, last time may pinag-usapan tayo na regarding sa dialysis. Ngayon napakahalaga ng magiging usapan natin ngayon. By the way, magpapakilala muna ako. My name is Tana Juan. I am the one of admin of Dialysis Philippines, and I am also a CKD patient. 7 years kidney transplant. So ngayon actually nung tinanggap ko tong yung paanyaya ng Nephroplast, natutuwa ako kasi isa to sa mga tanong ng mga dialysis na kailangan nating malaman. Kasi until now, naguguluhan pa rin po ako. So kung gusto nyong malaman ang regarding sa kung ano at ang dapat at hindi dapat nating kainin ngayong nagda-dialysis na tayo, even kahit healthy tayo, kidney transplant tayo, so, kailangan natin malaman yan. By the way, ngayon, pag-uusapan natin ay yung eating right foods, Filipino foods for a healthy kidney. So, eto, meron tayong in-invite ngayon na
isang napakahalagang, napakaimportanteng tao sa role ng pagiging dialysis patient, pagiging CKD patient. So, gaano ba kahalaga ang papel nila sa atin? So, ako rin nung alam niyo nung na-diagnose ako ng CKD, nung time na yon medyo ang pinakahirap na hirap ako is yung diet, eh. Yung diet talaga, yung nalungkot ako na, hindi ko na ba makakain lahat ng gusto kong kainin kasi eto na ako, nagda-dialysis na ako. Or sometimes yung mga nada-diagnose ng maaga, like yung mga nada-diagnose ng CKD1, CKD2, 'di ba sometimes meron silang mga restriction na kahit, um, nakikita ko do'n sa mga kasama ko na sobrang ang papayat nila kasi, "Anong ginagawa niyo? Bakit ang payat niyo?" Ang iniisip nila kasi, bawal na 'to sa'kin, bawal na." So, ito yung gusto kong, malaman. Even ako, even kayo, kailangan malaman natin 'to para makain natin yung mga pagkain na-e-enjoy natin and at the same time naaalagaan natin yung kidneys natin. But for now, papakilala ko sa inyo ang isa sa, naimbitahan natin dito ngayon, isa siyang licensed nutritionist and dietitian. Grabe, nakakatuwa na na-meet ko siya at nakausap ko siya, ang dami kong question. So, ngayon, hayaan nating ipakilala niya ang kanyang sarili, si Sir Gilbert Gonzales Jr. Hi, Sir Gilbert. Hello po. Hello po ma'am, hello and welcome din po everyone. So thanks for having me dito sa ating podcast. Ngayon episode 2 na po ito, 'di ba? So Yes. sana yung mga viewers natin marami ring natutunan and let me introduce myself. I am Gilbert Gonzales Jr. I am a registered nutritionist, dietitian. I'm also the renal dietitian of NephroPlus. So yung mga taga NephroPlus diyan, yung mga centers natin. So nakikita niyo na po ako yung mga na-visit ko na. So mamaya actually 'di ba pwede rin po silang makapagtanong during the podcast. So Yes. welcome po yung inyo pong mga questions. So for now, yun lang po muna siguro. Ayan. Yes, tama si Sir Gilbert. By the way, kung meron kayong mga question, please pakilagay lang sa comment section at sisikapin namin na lahat yan ay mabasa namin. Sisikapin, pero pipili kami ng mga question na pasok dito sa pag-uusapan natin ngayon. By the way, sasabihin ko lang yung maaaring malaman natin ngayong araw. Ano ang mga pagkain na dapat ilimit? Number 1, ano ang mas okay na alternative? So, sobrang importante to. At paano i-modify ang paborito nating lutuin para maging kidney friendly? Okay, para maging para maging balance. Maging balance tayo. Meron tayong nutritionist na naiimbitahan and dietitian. Of course, meron din tayong patient na inimbitahan na, Diyos ko, 15 years na nagda-dialysis. So, ito, I think he is the perfect person na, ano ba ang diet mo? 'Di ba? Bakit tumagal ka ng ganyan katagal? Siyempre, walang iba. Ang founder ng Dialysis Philippines, Mr. Ray Abacan Jr. Ayan, magandang araw po, lalo na sa ating mga kabato from Dialysis PH Support Group. Kamusta po kayo? Ito po ang inyong lingkod, Ray Abacan Jr. po ng Dialysis PH. 15 years hemodialysis patient at ngayon po magbabahagi ako ng aking mga karanasan, lalo na pagtungkol sa pagkain. No? Isa sa mga talagang inistrikto ko yan para mas tumagal pa. Para sabi nga ng mga tinatanong sa akin, ano daw bang sikreto? So baka mamaya malaman niyo dito kung ano yung sikreto ko. Pag-usapan natin yan mamaya. Ayan, yun nga. Miski ako sabi ko, ang galing naman ni Kuya Ray. Tinaw, hindi siya minamanas, di ba? Hindi siya mataba, hindi yung face niya, hindi minamanas. Ano kayang sekreto ni Kuya Ray? Okay, simulan na natin. Simulan na natin to. Okay, for now, may question ako kay Sir Gilbert. Sir Gilbert, gaano kahalaga ang diet sa isang nagda-dialysis or may CKD patient? Siyempre, kahit actually walang CKD, napakahalaga ng diet sa isang individual. More so sa isang dinadialysis dahil alam naman natin yung ating mga nutrients, electrolytes, nakukuha natin yan sa food. So kung hindi natin aayusin or hindi maayos yung ating diet, yung nutrition, yung lifestyle, magkakaroon tayo ng problema pagdating dun sa ating treatment. So bababa yung overall quality of life. So kaya napaka-importante na gawin natin yung mga dapat nating gawin para ma-maintain natin yung optimal diet and nutrition.
So ito, Sir Gilbert, yung tinatawag dito is yung renal diet na Yes, ma'am. Ikaw Kuya Ray, nung nalaman mo na na-diagnose ka, the moment na na-diagnose ka na meron kang chronic end-stage renal disease, ano yung unang pumasok sa isip mo na makakain ko pa ba to, Dok? Pwede pa ba ako mag-asin? Sa umpisa na ako napakalaking adjustment. Kasi sabi ko nga, di ba, nung past episode, ang sabi ko, kaya ako nagkasakit na ganito, mahilig ako sa mga, alam mo na, mga processed food, soft drinks. So nung nagkasakit ako, sobrang laking adjustment kasi pinakita sa akin yung bawal. Tapos yung listahan ng bawal, halos lahat nung kinakain ko noon, yun, di ba? So, nakakalungkot kasi syempre, naisip ko, ay baka hindi ko na makain to, no? Mahirap yung adjustment, mahirap sumunod sa doktor. Pero may way para mas masunod mo naman siya ng maayos at sa kabila nun, hindi ka manghihina, di ba? Oo, actually ako din once nung na-diagnose ako ng CKD, una kong kinalungkot ay hindi na ako makakakain ng chichirya. Hindi na ako makakainom ng soft drinks kasi I think isa yun sa nakatulong kaya nasira yung kidney ko. Kaya parang ang lungkot, 'di ba? Pero nung nag-dialysis ako, doon ko nakita yung kahalagan na talagang kumakain. Ngayon pa lang, habang healthy pa kayo, kumain na kayo ng healthy. Huwag niyo nang hintayin yung panahon na dumating kayo sa CKD at pagbawalan kayo or limitahan yung pagkain na dapat yung kainin. So, ang question ko naman dito kay Sir Gilbert, pwede po bang sometimes 'di ba pwede pa bang kumain yung mga may CKD patient or yung may mga renal problem? For example, yung mga street food. Yan, 'di ba number 1 na pinagbabawal yan kasi wag daw kumain ng street food kasi may marami kang sakit na makukuha. So yung once yung may mga CKD patient po ba is allowed pa siyang kumain ng mga ganong pagkain, mga fishball, alam mo na, yung mga kikiams, ganyan po. Again, gaya ng pinopromote din natin dito sa NephroPlus, gusto kasi natin na ayaw nating sabihin yung word na bawal. Pero dapat, kailangan nating i-restrict at i-limit. So again, kung pupunta tayo dun sa side nung sa street foods, again, syempre mas prone tayo sa sakit bilang isang dinadialysis, mas prone tayo dun yung immune system natin, compromised. So dapat i-watch out din natin yung pagkain natin ng street foods. Kung kakain naman po tayo paminsan-minsan, okay lang. Pero mas maganda yung bagong luto. Kasi syempre, sanitation issue po yung natin eh. Mas tinitingnan natin doon pagdating doon sa mga street foods. So kung paminsan-minsan, kumbaga, hindi natin may iwasan yung magkakaroon ng cravings. 'Di ba? Ang hirap din naman kung i-deprive din natin yung sarili natin ng ganun. Kung paminsan-minsan at with discipline, pwede naman po siya. Ayan, kaya sa ating mga manonood, yan, ibig sabihin pwede pa pala, pero syempre may mga kailangan lang tayong mga consider. For example, mas maganda kung sa bahay na lang lutuin, Yes. Sir Gilbert, and then mas maganda kung ikaw mismo yung nagluluto ng pagkain mo. Kasi syempre, hindi lang naman si KD yung iniingatan sa'yo. So iniingatan din dito yung iba mo pang sakit na pwedeng makuha. Ikaw ba, Kuya Ray, kumakain ka pa ng street food? Noon, nung bago akong magkasakit, kumakain talaga ako ng street food. Pero nung nagkasakit na ako, talagang in moderation lang pag may kunyari talagang kami nagpe-prepare talaga. Kasi importante 'yun, lalo na hindi natin alam kung gaano karaming asin or mga nilalagay doon. So, pero kung ikaw, control mo naman yung pagkain, syempre hindi natin may cravings tayo minsan. Makakalungkot din pag hindi mo pinagbibigyan ko yung sarili ko. Basta minagmamasdan ko rin yung laboratories ko, napaka-importante nun. Yan. Tama si Sir Ray. So, kailangan kung tayo sa laboratory natin, nakadepende tayo. Kasi diyan natin makikita kung ano bang kulang sa katawan natin. Dati nga, natatandaan ko, bumili pa ako nung nagda-dialysis ako nito bumili pa ako nung paggawaan ng scramble. Ako naggagawa ng scramble sa bahay. Ako naggagawa ng fishball, yung husband ko yung nagluluto ng sauce. So ito regarding naman dito sa friendly tip mo, Sir Gilbert. Ano yung magiging friendly tip mo sa amin para pwede namin kainin para mas maalagaan pa namin yung kidney namin while on dialysis or CKD status? Again, kung sa pagkain, yun yung binanggit po ninyo, Sir Ray and Ma'am, mas maganda talaga kung ipe-prepare natin sa ating mga bahay. At isa pa, dapat i-involve din natin yung ating mga mahal sa buhay
Dahil isa rin po yan sa nagiging problem talaga ng isang dinadialysis. Minsan, yung kanyang mga mahal sa buhay, hindi po nila alam kung ano yung mga dapat na i-prepare. So, mas maganda, involve natin sila para alam nila yung requirements, alam din nila yung restrictions natin pagdating doon sa ating mga pagkain. At para rin, kumbaga, makakain din tayo ng mga tinatawag nating kinikrave natin ng mga pagkain. Another way din para ma-modify din yon is una is babawasan natin yung asin definitely sa pagluluto. And yung mga preservatives as much as possible, iiwas tayo doon. Yung mga ganong pagkain. Ayan. So ito pala, yung parang yung ano sa sinabi ni Sir Gilbert kanina, is kailangan involved dito yung family natin, yung carers natin. So this episode, kailangan nandito sila. Kasi para alam nila kung anong ipe-prepare nila na food para sa atin. So sobrang halaga yan. Ito naman, Sir Gilbert, ito medyo excited ako sa topic na to. Ano ang madalas natin marinig yung sodium, potassium, phosphorus. Madalas natin yan madinig. Yes. So ano ang kahalagahan nito or yung role nito sa katawan namin na may CKD patient, even sa healthy people? Yan. Ano pong kahalagahan nito sa atin? Unang-una, yung tinatawag nating mga phosphorus, potassium, calcium, sodium, yun yung mga electrolytes natin sa katawan. So, kailangan mo yan to regulate yung tinatawag nating normal na pag-function ng katawan or homeostasis in medical terms. So, kailangan natin yung electrolytes ngayon. Ngayon, kaya siya nagiging mas may factor or may mas function sa isang dinadialysis dahil since ang kidney kasi ang nagre-regulate noon, part ang kidney doon sa pag-regulate ng mga electrolytes na yon. So syempre, damage na po si kidney. Mas nahihirapan tayo or mas hirap po yung body natin to regulate yung mga electrolytes. Kaya sa pagkain natin, doon din natin yung nakukuha eh. Phosphorus, calcium, sodium, doon din natin siya nakukuha. So kung hindi natin kokontrolin yung pagkain natin at kakain pa rin po tayo ng mga tinatawag nating kailangang i-restrict sa diet, hindi po talaga natin makokontrol yung mga electrolytes. So dyan po lumalabas yung pagtaas ng phosphorus, bababa si calcium, mataas din si sodium, si potassium, ganun din po. Oh, so talagang hindi na talaga normal, no, Sir Gilbert, once masira yung kidney mo. But anyway, sa'yo, Kuya Ray, nung time na nag-start ka na mag-dialysis, saan ka medyo nahihirapan? For example, ang taas ng phosphorus ko, ang baba ng potassium ko, yung sodium ko, hindi makontrol, sobrang taas. So, saan ka sa part na yon na medyo parang nagwo-worry ka at medyo nahihirapan? Alam mo, Tana, nung nag-start ako sa dialysis, magana pa rin akong kumain nun. Wow. Talagang malakas pa rin akong kumain. Ang pinaka-problema talaga nun sa unang-una yung phosphorus talaga. Mahirap siyang iwasan kasi halos lahat ng pagkain merong phosphorus talaga. May content ng phosphorus. Merong gamot na para pababain yun. Pero sa dialysis kasi hindi siya nasasala ng mabuti. So, mahal pa yung gamot nun, di ba? Wala pa tayong nahihingan nun. Minsan di ako umiinom. So, ang nangyayari sa akin nun, talagang dinedeprive ko yung mga sarili ko doon sa mga pagkain na nakakalungkot yun, no? Kasi kung gusto mo nung pagkain na yun, kailangan mo bumili ng gamot, di ba? Parang ganun na nangyayari eh. Pero may dumating yun ng time na nakontrol ko na siya, nakasanayan ko na siya. So, pinakamalaga talaga sa atin, may gabay ng nutritionist para alam mo yung mga alternative na pwede nating ipalit sa mga pagkain na gusto natin. Actually, isa rin yan sa naging problema ko noon, yung phosphorus ko. Tapos, napakamahal ng gamot. Grabe yung mahal ng gamot na yun. So, kung ayaw mong bumili at ayaw mong uminom ng ganong kamahal na gamot, edi iwasan mo yung dapat iwasan. Pero ang hirap. For example, soft drinks. Doc, ano po ang mga pagkain na nagko-contain ng matataas na phosphorus? So, gaya po ng sinabi, di ba, ni Sir, lahat ng food items natin na kinakain, meron siyang phosphorus content. Pero ano yung mga food items na matataas sa phosphorus? Mainly ito po mga dairy products, lalo na po yung may mga milk. So, if madalas tayong umiinom ng gatas, at hindi lang po yung gatas per se, kasi may mga nakakausap tayo, ay hindi naman po ako umiinom ng gatas. Pero pagka kumuha ka ng food history niya, umiinom siya ng 3-in-1. So, ang 3-in-1 may creamer. Di ba? Mahilig din siya sa chocolate drinks. So, may milk din siya. Cheese and breads. Yun, so lalo na po yung mga milk breads. So, if madalas tayo nakakakain ng mga ganong food items, isa rin, mga red meats, yan, so usually matataas po yan sa phosphorus. If madalas tayong kumain po ng mga ganong food items,
may tendency po talaga na makita natin sa laboratory mag-reflect yung pagtaas ng phosphorus. Yun Ayan, po. ito makinig kayo ha. Itong question ko kay Sir Gilbert. Sir Gilbert, ang question, pwede pa bang magkape ang mga nagda-dialysis na? Yes, pwede. Definitely. Kaya lang, Pwede po. again, aalisin natin yung milk and creamer. Okay, ngayon kung kasi 'di ba yung iba diabetic din sila, mas okay if makapaglagay tayo ng alternative na pang-sweeten, 'di ba? Like yung stevia, honey, maganda rin po ang honey. Alternative po. Yan, so alternative. So, 'yun ang consideration. Again, okay lang ang coffee. Iwasan lang nating lagyan ng milk or creamer. Kasi ayun po talaga yung pinakamasarap sa panlasa namin. Ikaw kuya, si Kuya rin dito nagkakape. Kasi Oo. pag lumalabas kami, parang binibigay niya sa akin yung kape niya. Oo. Ayun, hindi siya nagkakape. Ako makape ako. So, ang sarap ng Mm. kape. But anyway, pwede pala, kailangan walang milk and yung sugar is konti lang or gagamit ka ng alternative na sugar like stevia. Yan. So, ito, Doc, ha, Sir Gilbert, ito, question, ako naman question ko to, mahalaga pa ba ang role ng sodium sa isang nagda-dialysis na? Definitely mahalaga. Unang-una kailangan natin ng sodium dahil isa electrolyte 'yan, and kapag mababa ang sodium nyo, kaya nga usually sa mga guest natin na mabababa ang sodium, ang nangyayari madalas silang pinupulikat. So iniiwasan din po natin 'yun. Kailangan din natin ng sodium sa katawan kasi kailangan natin siya to balance yung ating fluid sa katawan. Tandaan natin, where salt goes, water follows. So kung nasaan si salt, sumusunod po yung ating Yung water sa water. katawan. So naturally kasi may water talaga tayo sa katawan. 'Di ba may restriction po tayo. So kung hindi po siya balance, doon po lalabas yung mga pamumulikat, yung mga ganong symptom po. Bali, Doc, pag minamanas pala yung isang pasyente, connected kay sodium yun. May part po siya. May Pwede part. po siyang Okay. connected. Okay. So, Doc, ito naman, question naman, so, sa mga dialysis patient, siyempre, usually, may mga gastos na tayo, mga nagda-dialysis. So, sa gamot, sa mga kailangan natin during dialysis, sa session, ano pong maia-advise nyo na meal preparation? Mhm. Para yung budget-friendly ba na meal Mhm. preparation na hindi nila kailangan na mamahalin pa yung bilhin nila, Mhm. 'di ba? Mhm. Again, kung in terms of meal preparation, mas maganda kasi talaga kung planado na yung mga magiging meals mo for a week. So ang sinasuggest ko doon sa ating mga guest, yung mga pwede nilang kainin, particularly na po sa mga protein nila, prioritize nila yung white meat, chicken, mga isda na may mga kaliskis, yung fish with scales. So yun po, doon nila paikutin. Kasi sa ngayon naman kasi hindi pa naman actually mahal yun yung mga ganung food items, di ba? So if paiikutin nila doon sa mga choices na yon, then in between, pwede silang mag-incorporate ng red meat, pwede po yun, okay sila, para at least hindi pa rin po nade-deprive yung isang dialysis guest doon sa gusto po nilang makakain ng red meat. Kasi definitely, yung red meat, kailangan din po natin siya for protein building. Pero kung ipaplan po natin yung ating mga meals sa loob po ng isang linggo, mas makakatipid po tayo. At iwasan din po natin as much as possible yung pamimili sa labas. Like for example, ayoko naman kasing i-promote na wag nang bumili doon, pero again, mas advisable kasi talaga na makapagluto sa bahay. Kasi mas control mo yung Opo. portions at alam mo rin kung ano yung mga inilalagay mong ingredients doon. Opo. Yun. So, para mas makatipid, mas maganda po maiplano natin siya for a week yung Yes. ating mga meals. Alam mo, Sir Gilbert, buti nabanggit mo yan ha. Nung nag-start na ako mag-dialysis noon, takot na ako kumain sa labas. Kasi may napapanood ako sa mga social media, parang binubuhos yung mga yung mga betchin, asin, grabe. Ikaw, Kuya Ray, sino nagpe-prepare ng food mo? Kami kasama ko yung family ko talaga. Napaka-importante Wow. nung sinabi ni Sir Gilbert kasi dapat alam ng family mo rin kung paano i-adjust. Karaniwan nga sa amin di ba, ipe-prepare yung pagkain, kukunin ko muna yung portion ko, tapos tsaka nila lalagyan ng mga mas madaming asin, ganun, mas dagdag na asin. So may portion na akong nakahiwalay talaga. So importante talagang planuhin yung pagkain ng buong linggo para makamura. Kaso mahirap talagang iwasan na hindi bumili rin sa labas. Lalo na kaso katulad natin laging on the go, no? Pero tandaan pa rin natin, importante na alam mo yung
dapat mong kainin talaga. Yung katamang kaalaman, yan yung pinaka-importante talaga. Oo, ayun totoo yun. Alam mo sa totoo lang ano yung mga carers natin napakahaba ng pasensya sa'tin 'no, yung tipong yung magluluto siya tapos ise-separate yung pagkain mo bago Yun. nila makuha yung gusto Yes. nilang lasa, malaking bagay yun. Actually nangyari din sa'min yan. Pero sometimes for example, yung mga kasama ko sa bahay ang sarap ng kinakain nila. Kasi ano, tas ako ang ano sa'kin pritong isda, parang gano'n. Kasi nga medyo may takot, 'di ba? Sir Gilbert, so isa 'to sa question ng mga pasyente, yung potassium naman. Mhm. Punta naman tayo sa potassium. Anong role nito sa katawan natin? So, actually dumating rin ako sa point na hindi na ako pinapakain ng prutas. So, totoo ba na dapat hindi ako kumain ng prutas kahit konti lang? Actually mas pakainin mo ako ng prutas, kakain ako compare sa kanin, eh. Mhm. So, anong role nito sa may CKD patient or dialysis patient? Again, ang potassium gaya ng sodium, isa siyang electrolyte. So, kailangan natin siya doon sa ating mga muscles kasi kapag mababa naman si potassium, prone din tayo sa pamumulikat. Ngayon, kailan nagiging delikado? Kapag tumaas uncontrollably yung ating potassium. Dahil bakit? Since ang potassium electrolyte siya, pwedeng maapektuhan yung heart. Pwedeng maapektuhan yung heart sa isang dinadialysis pag hindi po na-control yung pagtaas. So maraming pwedeng mangyari. Ang worst case scenario, pwedeng mag-undergo ng cardiac arrest. So kaya yun po ang minomonitor natin sa mga dialysis na guest po natin. So dun sa isang question na pwede pa bang magprutas ang isang dinadialysis? Yes, definitely. Meron tayong mga prutas na low in potassium like yung grapes, yung ating apple, pinya, papaya. So mabababa po yun sa mga potassium. At isa pa, okay din siya kasi dahil mataas naman sa fiber. Ang fiber nakakapagpababa din po ng ating ibang mga tinitingnan like yung cholesterol, yung ating blood sugar. Mas madali pong mapanormalize kapag mataas ang fiber intake natin sa diet. Ayun. Ikaw ba Kuya Ray, nagpuprutas ka pa? Kamusta potassium mo? Nako, yung unang una ako nagsisimula sa dialysis kasi mahilig ako sa sa banana. Tapos biglang pinagbawal siya. Alam niyo, yung pala yung naging dahilan, sir, kasi dati tawag sa akin sa center, boy pulikat. Kasi talagang iniwasan ko na yung sodium, tapos yung mga fruits. So masama rin pala na wala tayong ganun sa katawan. So kada treatment ko, lagi akong pinupulikat, Uy, ang pati sa sakit pagtulog. Sobra. Ayun. Actually, yung pulikat ang sakit pa naman nun. Alam niyo, magkuwento ko ulit, ang hilig ko magkuwento. But anyway, dati, nagda-dialysis ako, pinulikat ako. After ko mapulikat, ayoko nang bumalik sa dialysis center. Sobrang sakit. Alam mo yun, yung kahit anong push ng doktor, ng mga nurse, bakit ayaw niya ma-stop? So, kailangan i-stop yung machine or kailangan ko uminom ng tubig, di ba? So, regarding naman, say, mapunta na tayo sa fluid intake. Gaano kahalaga ang fluid intake or paano malilimitahan? Alam naman natin, pag CKD patient ka na, pag nagda-dialysis ka na, limited na lang yung kayang or pwede mong inumin. So, gaano kahalaga yung fluid sa katawan ng mga nagda-dialysis? So, bakit mahalaga na makontrol ito? Ayan. So, since ang kidneys din kasi natin ang nagre-regulate ng fluid natin sa katawan, kailangan magkaroon na tayo ng effort para rin i-regulate yun. Kaya nga po, yung ibang mga dinadialysis guests natin, meron silang limitations. For example, 1 liter. 'Di ba? So, kailangan sundin natin yun. And dapat din nating i-take into consideration, hindi lang tubig ito. O yung tinatawag nating water itself na dapat nating i-restrict. Kasi even yung mga fruit juices. Kasi yung iba, hindi nila alam. Iinom po ako ng, for example, half cup ng fruit juice. So, doon pa lang mababawasan na rin yung ating fluid intake for our selves, 'di ba? So, isa rin yung mga food natin, syempre meron din pong mga food na very high in water. Isa po yung cucumber, watermelon. So, if magko-consume po tayo doon, definitely kailangan din nating mag-adjust doon sa ating water intake. Water intake. So, ito ang ibig sabihin ni Doc, hindi lang tubig ito. Okay, yung yung fluid sa katawan natin, pwede ding kasama na diyan yung juices, kasama na yung kape, yung milk. So, kinds din yan ng liquid. And then yung kinakain natin, syempre yung usually Doc, bawal ba yung mga cucumber na yan sa amin, sa mga may CKD or nagda-dialysis? Pwede po.
Pwede. Pwede. Laging Pwede. in moderation lang lahat. Everything in moderation, variety, and balance. Balance. Yan. Ikaw, Kuya Ray, sa 15 years mong nagda-dialysis, ilang liters na lang ng tubig ang nauubos mo per day? Nako, ngayon masasabi ko nasa 800 liters, no? Kasi meron akong heart problem. So, Okay. 800. So, depende, no? Tapos, isa rin sa maibibigay kong payo, syempre, iwasan natin kumain ng mas maalat. Yan. Mas maanghang, yung mas mga uhaw. Lalo na ngayon, mahirap ang panahon ngayon kasi magsa-summer na, di ba? Init. Sobrang init. So, yun ang pinakakalaban namin Yes. ng mga dialysis patients, yung init talaga dahil yan nakakauhaw. Hanggat maaari magstay lang sa malamig na lugar at kumain ng tama. So, since nabanggit mo ang magsa-summer na, Doc, ano ang mas magandang alternative sa water intake ng mga pasyente since mainit na yung panahon ngayon para maiwasan din yung pamamanas? Actually, kung wala naman tayo, mas maganda pa rin talaga kung water pa rin ang iinumin. Wala na po, hindi na po tayo magpo-fruit juice, soft drinks, yung mga ganon. Mas maganda pa rin pag water, definitely. Pero ang may papayo ko lang din dyan, since nabanggit din ni Sir, magsa-summer na, kasi maganda rin po makapag-exercise pa rin yung ating mga dialysis guests, di ba? So if mag-exercise po, mas maganda gawin po yan early morning. Yung hindi pa masyadong tirik yung araw. Medyo malamig pa rin yung klima, or in the late afternoon. So para at least if nag-exercise ka, syempre kailangan mo uminom ng water, hindi ka mag-over intake doon sa water mo. Yun. Yan, yun. So, kailangan talaga, Doc, actually, tatanungin ko sana. By the way, yung mga manonood natin ha, magtanong na kayo at sasagutin ni Doc yan isa-isa. Okay, pipili kami ng mga question na hindi namin na discuss dito ngayon. So may question ako, Doc. Merong nung isang araw kasi, parang sa dialysis group namin, may nagtanong, bakit ganito? Simula na nag-start ako mag-dialysis, ba't lagi akong nilalamig? Actually, isa rin ako dyan, na laging lamig na lamig ako kahit hindi naman malamig yung panahon. So, connected ba to or may connect ba to sa fluid ko sa katawan na hindi ba na ilalabas or sa kinakain, iniinom? Maraming reasons kung bakit nilalamig yun. Again, if we're going to talk about dun sa diet, titingnan muna natin ano ba yung kalagayan, yung overall na well-being ng isang guest. Baka mamaya namayat siya. So syempre, kailangan din natin ng fat sa katawan for our thermo regulation or ipag-regulate ng temperature ng katawan. So baka mamaya namayat po siya, kaya po siya mas madaling lamigin. Pero again, hindi ko po sinasabi na ito po ang exact reason. Maraming factors po. Maraming factors. Oo, maraming factors. Kasi ang dami ngayon hindi ko alam so parang nakakalungkot isipin na everyday talaga every hour may nadadiagnose talaga ng chronic kidney disease. Base to sa data ng National Kidney and Transplant Institute. So can you imagine, everyday merong 24 persons na nadadiagnose ng chronic end-stage renal disease. So medyo alarming na to. For example, nagki-crave sila sa gusto nilang kainin. Ano ba yung dami o portion na So gaano ba karami? Kasi pag sinabi natin nagki-crave, ito yung mga tinatawag nating medyo kailangan natin i-restrict, di ba? So pag sinabi nating tikim, okay, ang pinaka-ideal po yan, depende po kung anong klase ha. Kung yan po ay protein na kinikrave po nila, maganda hanggang 1 matchbox size. So kung alam po natin, yung meron pa po ba matchbox size para matikman lang po natin, okay na po yun. Okay, again, kailangan din natin siyang i-balance. If nakapag-consume ka ng mga tinatawag nating mga kailangang i-restrict na foods, definitely kailangan for example, ngayong araw na to, nakakain. Definitely, kailangan sa mga susunod na araw for the week out yung cravings ko. And at the ng ganang kumain, 'di ba? Mas mahirap po kasing i-address ang problems ng isang dinadialysis
secret mo? Ituro mo na. Bakit ang ganda ng katawan mo? Bakit hindi ka dumarating sa point na minamanas ka at di ka mukhang nagdadialysis? Kasi parang nakontrol mo nakokontrol mo. So ano yung pinaka-secret mo? Ano yung tip na maibibigay mo sa mga pasyenteng nanonood sa atin ngayon? Una, ang tip na maibibigay ko sa mga kapwa nating kabato, syempre, dapat alam mo yung sakit mo. Aralin mo siya, magkaroon ka ng time, bigyan mo ng oras para alamin yung dapat at yung mga bawal. Pangalawa, syempre, dapat may konsulta talaga ng doktor. No? Sundin natin yung mga doctors natin. Sila yung nakakapagbigay ng gabay sa atin. Huwag tayong matakot na magsabi sa kanila o magtanong kasi sila yung mas nakakaalam. Tapos yung case natin, mas alam nila. So, mas maa-address nila kung ano yung mga ibibigay sa ating food diet, mga dapat kainin. Kasi yung iba sa atin, di ba, nakakarimot, tinatanong kung kani-kanino, sabi kasi ni ganito, ganyan. Paalala lang guys, no? Kasi magkakaiba tayo ng katawan, di ba? Yun nga ang sinasabi. So may kanya-kanya tayong kailangan gabay ng doktor sa atin. Yun ang napaka-importante. At syempre, be positive nyo. Syempre, yan naman ang lagi namin sinasabi sa Dialysis PH. Dapat positive ka, active ka, marami kang ginagawa. Doon, mapapalakas mo unti-unti yung katawan mo. Mas strong yung mind mo. Mas gusto mo pang mabuhay ng mas matagal. Mas matagal. Actually, isa yan sa sekreto. Kailangan positive mind ka lang. Yung tipong, pag binigay sa'yo, kasi isa to sa pagsubok ng Panginoon sa atin, na binigay sa'yo, go ka lang sa flow. Hindi ko alam kung ito yung tamang word Yung parang nung nagda-dialysis ako, parang in-enjoy ka na lang. Sige, ito yung binigay ni Lord, gawin ko. Gagawa ako ng paraan para maalis dito. And at the same time, hindi nagkakaroon ng limit yung buhay ko sa mga gusto kong gawin. Kaya ako talagang pinaka-advocacy ko is mag-serve sa inyong mga patient para naman, alam mo yun, makabawi-bawi tayo sa mga binigay ng Panginoon. Sir Gilbert, alam mo, ang ganda ng mga tip na binigay mo. So, ang pinaka dito, yung highlight or yung bottom line dito is pwede naman palang kumain. Pwede mo naman pala ma-enjoy yung mga pagkain na gusto mo, but in moderation. Yan yung dapat tatandaan ng mga pasyente natin. Huwag niyong abusuhin kasi pag inabuso nyo, malaki ang tendency na magkaroon kayo ng komplikasyon sa katawan. So Sir Gilbert, for example, masyadong marami yung fluid sa katawan. May idea ba kayo anong mga complication yung pwedeng mangyari sa kanila? Yes, actually kung sosobra tayo sa fluid intake, ang unang-unang po pwedeng maapektuhan dyan is our heart and lungs. So, mas maganda talaga regulated natin yon. And isa pa, maapektuhan din yung everyday living natin kasi syempre pagka may pamamanas, 'di ba? Usually ang mga naapektuhan diyan, extremities, yung hands, feet, 'di ba, legs. So, mahihirapan ding maglakad, bababa ang overall quality of life kapag hindi natin nakokontrol yung ating fluid intake. Or meron din po kung meron din po tayong pamamanas sa katawan. Okay, yun pala yun, no? So, talagang merong komplikasyon na mangyayari sa inyo kaya kailangan balance lang lahat and in moderation. So, nagpapasalamat naman tayo. Napaka-balance ng life ni Kuya Ray ngayon. Grabe, nakakatuwa kasi naalagaan niya yung sarili niya. So now, pupunta naman tayo sa question and answer. Sir Gilbert, meron tayong mga pasyente dito na may mga question. Babasahin natin isa-isa, okay? So, ang tanong dito, bakit po mahilig Mangat-ngat. Bakit po mahilig maggat-ngat ng yelo ang isang dialysis patients? Sir Gilbert, importante ito. Ito yung hindi ko nabanggit kanina. Nako, masisira na yung ngipin ko kakangat-ngat ng yelo. Bakit mahilig magngat-ngat ng yelo yung mga nagda-dialysis? Yan. So, since ang isang dinadialysis na guest, syempre, meron silang fluid restrictions. So, hindi sila pwedeng laging uminom ng tubig. So, doon pumapasok yung yelo, yung ice. So, pag nag-ano kasi siya, ang tawag doon is nag-melt doon sa mouth natin, nag-i-induce tayo ng thought doon sa ating mga dialysis guest na nakakainom siya ng tubig. Well, at the same time, hindi rin po sosobra doon sa fluid restrictions. Kasi definitely, 'di ba, kung for example, mainit na panahon, pagod ka, 'di ba? Ang sarap uminom ng malamig na tubig. So, yun po yung nire-replicate na sensation po nun. Kaya ganun. Ayun, ibubuko ko si Kuya Ray. Ito mahilig magngat-ngat din si Kuya ng sobra. yelo. Pag kumakain kami sa labas, minsan yung water, hindi ko iniinom, pero yung yelo, talagang ginangat-ngat ko siya. Kinakain ko siya. Satisfying yung pakiramdam Opo. ng ganun.
Ayun, alam mo Sir Gilbert, ewan ko kung tip ba 'to para sa mga manonood. Kung gusto kong makapag-juice, gagawin ko, lalagay ko siya sa ice cube, papatigasin ko siya, Opo, yun yung pinakakakainin ko. So, okay lang po yun, okay Sir lang po yun. Gilbert? Mas okay po siya at least. Kailangan din natin consider kung anong klaseng fruit juice yun, syempre. Pero para hindi sumobra sa fluid restrictions, mas okay yung mga ganun. So, Oo, grabe. Nakaka-relate ako ha, parang bumabalik ako nung panahon na nagda-dialysis ako. So, another question, Sir Gilbert. Pwede ba ang buko juice sa nagda-dialysis na? actually, ang buko juice, so ang buko kasi, ang coconut is medyo mataas yun sa potassium. So again, titingnan din natin yung laboratories. If hindi naman mataas si potassium, pwede natin siyang i-incorporate sa diet paunti-unti. Okay? Again, kasi siyempre, kailangan din natin i-consider yung fluid restrictions kasi juice yun eh. 'Di ba? Pero per se, if mataas ang potassium, ang advice ko po is iwasan muna po natin. Pero kung okay ang potassium, pwede po kayong uminom, ilimit lang po natin siguro half glass. Yung usual na glass po na sa bahay. So half po nun, pwede po nating inumin. Ayan. So, ibig sabihin, bago kayo uminom ng buko juice, pwede naman. Pero, tingnan nyo muna mabuti. Yung result ng potassium nyo, baka sobrang taas. Katulad ng sinabi ni Sir Gilbert kanina, baka mag-cause pa yan ng cardiac arrest. 'Di ba? So, ang dalawa yan, yung kakainin mo versus sa laboratory mo. So, yun, sobrang halaga yan. So, next question. Doc ba yan? Doc. Okay. Doc, bakit? Hindi ko. Okay, wait lang. Ayan. I can see. Doc, bakit hindi na tumatay? Kaya pala hindi ko makita. Actually, so ito, question, ewan ko si Doc kung sasagutin niya. Si Kuya Ray. So ito, question ko sa inyong dalawa Doc. Since may Junjun kayo. Doc, Tumaas yung views, oh. Tumaas yung views. sorry, nahihiya ako. Pero question, okay? Kasama to sa Yes, natin. Doc, bakit daw hindi na tumatayo yung Junjun nila? Kuya Ray, ikaw ba? Ayan. Doc, may connect ba Okay. yan sa nutrition? Actually, may connect din siya. Lahat naman ng parte ng buhay natin, syempre kailangan din natin pag-usapan yung mga ganito dahil part ito ng lifestyle ng isang dinadialysis. So, in terms of our diet and nutrition, maraming factors bakit hindi na po siya nag-e-erect. Okay, una, age. Baka mamaya, kahit may edad na po yung ating dialysis guest. Pangalawa, if hindi po controlled ang electrolytes. Remember, ang genitalia ng lalaki, that is an erectile tissue. So, kailangan po na balance yung ating electrolytes para po, kumbaga, mag-erect po siya. Yun po. Ang sa side po ng sa nutrition. Marami kasing factors kung bakit hindi na po nag-e-erect. So, sa side ng nutrition, yun po yung po pwedeng maging cause. Ayan. Actually, parang naisip ko din kanina yan. Sabi ko, ba't kaya hindi tumatayo? Baka siguro mababa yung electrolytes. Yun lang naisip ko. But actually, sabi nga ni Doc, baka yun nga. Baka medyo mababa yung electrolytes. Pero alam nyo guys, meron akong kilala mga nagda-dialysis, mga nagkaanak. Ibig sabihin, ang ganda ng electrolytes ng katawan nila kasi nag-a-up pa si Junjun. Ayan, Doc, follow up. Pwede ba siyang sintomas ng ibang complication? Pwede ba siyang sintomas ng ibang complication like anemia? So, again, in terms of diet and nutrition din kasi, marami talagang factors. Hindi siya masasagot ng isang side lang. Kasi ang focus natin is sa side ng nutrition. Pero definitely, may effect po siya. Kasi kapag syempre anemic po tayo, diagnose tayong anemic din, mababa po yung ating hemoglobin. So, ang nagpapa-erect kasi doon sa ating male genitalia is blood. So, if meron tayong mababang blood count, isang factor din po yun kung bakit hindi po siya nag-e-erect. ayun. So, isang factor pala yun. So, ako, Doc, ito regarding naman to sa anemia, ito question ko lang to. Doc, for example, natanong ko na to sa'yo kanina, Doc. So, sa isang dialysis patient ba, for example, mababa yung mga hemoglobin namin, ano yung mga food na pwedeng alternate na kainin namin or makatulong para, di ba, nag-iipokain tayo. So, ano yung ibang alternative food or dapat na gawin
para makatulong sa pagtaas ng hemoglobin. Kasi usually laging mababa yung mga hemoglobin namin eh. Kuya, ilan yung hemoglobin mo ngayon? Ngayon nasa 11 naman ako. To Mataas very siya. good talaga Oo. to. Mas mataas pa ang hemoglobin niya sa akin. Doc, konting tip naman Okay. para mapataas natin yung mga dugo ng mga viewers natin. Alam mo, ang problem kasi talaga diyan, yung mga food items na nakakapagpataas ng hemoglobin, nakakapagpataas din ng ibang Mataas yung electrolytes. Tinitingnan natin parameters sa laboratory. Pero merong isang food item na pwede nating i-incorporate sa diet natin na hindi po nakakapagpataas masyado. Yun po yung mga tinatawag natin egg whites. So ang suggest ko, Yan. breakfast, lunch, and dinner, mag-include yung mga mabababa po sa hemoglobin. Mag-include kayo 1 egg white per sa breakfast, lunch, and sa dinner. Para Totoo makatulong yan. po, mag-increase yung protein intake natin, while at the same time, hindi po mag-i-increase yung ibang laboratory parameters gaya ng phosphorus. Diba? Yun po. Yun. Nako, gagawin ko yan, Doc, ha? So, makakatatlong itlog ba ako sa isang araw? Sana makakatulong yan para tumaas yung yung hemoglobin ko. So, another question, ano pong main food na nagli-lead sa CKD? So, yan. Actually, kung sasabihin nating main food, marami kasing factors. Pero ang main cause actually ng CKD is usually nakikita po natin doon sa mga diabetic. Okay, kasi kapag nagkaroon tayo ng diabetes, mataas yung blood sugar doon sa ating blood. Ang nangyayari, pwede po siyang ma-apekto or makaka-apekto po siya doon sa ating kidneys. Kasi you're putting enormous strain doon sa kidneys natin sa pag-filter out ng sugar doon sa blood na hindi naman dapat. Kasi ang sugar dapat yan readily available sa muscles natin or converted into fat. So if usually yung nakikita natin, kapag diabetic at uncontrolled yung diabetes, usually nagli-lead po siya into CKD. Pero yung main foods na sinasabi natin, wala talaga per se. Pero again, alam naman natin, 'di ba, kung ano yung nakakapag-cause ng diabetes. Overconsumption sa lahat ng pagkain. Walang specific na food item na nakakapag-contribute sa CKD or sa diabetes. Lahat, pagka magko-consume ka ng lahat, for example, healthy ang pinya. Pero kung lagi kang kumakain ng pinya at uncontrolled yung pagkain mo ng pinya, tataas definitely ang blood sugar mo. So everything dapat in moderation, variety, and balance. So yung sa tanong po ng ating guest, ng ating viewer, anong main food? Again, wala po tayong masasabing main food. It's all factors. Factors po yan. Kung susumahin natin lahat, lifestyle, nutrition, yung ginagawa mo, yan. So lahat po yun nakakapag-contribute. Ayun. So, ibig sabihin, walang specific tayo. Yes. Pero pag once na inabuso mo, yung pagkain, yung kahit lahat naman ng sobra masama. Yes, opo, Actually, kaya, definitely. oo, lahat ng sobra masama. Even pag akala nyo pagkain, mabubusog kayo. Okay na yon. So, kailangan talaga in moderation. Ayan yung keyword natin. Everything is in moderation. Okay, next question. We have a question pa. Okay, Doc talaga. Doc, need pa rin bang mag-limit ng tubig kahit malakas pa din mag-urine? So, dialysis patient to, ha, Doc? Yes. So, kailangan pa rin ba niyang mag-limit ng pag-inom ng tubig kahit alam naman niyang nakakaihi pa siya? Definitely, kailangan pa rin. Kasi, kaya ka nilagyan ng limitation kasi nakitaan ka na ng signs and symptoms eh. So, if hindi natin susundin yun, aantayin pa ba natin na humina na yung ating pag-urinate bago tayo sumunod? Again, dapat hanggat kaya pa ng katawan natin, tulungan na po natin siya agad. Yun po yung sagot ko doon sa ating viewer. Oo, tama. Yung kumbaga, binigyan ka na ng limitation, sundin mo na. Kasi pag katulad yan, part kasi yan ng parang adjustment talaga. Sobrang hirap talaga. Wala tayong magagawa, but kailangan sumunod para nga maiwasan yung mga komplikasyon na maaaring mangyari sa atin. So, we have a question pa. Ito, yung sa IPTH po ba, pag normal ang phosphorus dahil sa iniinom na, pwede bang magbanggit tayo na? Ano naman yan? Okay, generic. Okay, Sinacalcet. Sinacalcet. Tapos uminom pa rin ako ng Sevelamer. So, kung makaka-apekto ba raw ba yun?
kung magiging normal po ba ang phosphorus or yung IPTH niya pag uminom siya ng Sinacalcet tapos uminom pa rin daw siya ng Sevelamer. Okay. Sevelamer So, yun, nagko-control po yun sa ano sa natin, sa phosphorus phosphorus, natin. yes. Ano? Actually, mas maganda po siguro kung ang tanong na to is more on doon sa ating sa nephro po natin. Nephrologist. Pero to answer yung kung iaano natin siya sa nutrition, definitely kung in combination with the nutrition, kung umiinom ka nung Sevelamer, 'di ba, nakakapagpababa yan ng phosphorus. Ngayon, tapos kinokontrol mo pa yung food items mo, hindi ka kumakain ng mga food items na very high in phosphorus, magno-normalize talaga siya. Yun yung tendency. Ngayon, ang tanong po ata niya kasi is if normal na yung phosphorus, kailangan pa po ba? Or dahil sa iniinom na yung isang gamot, tas iinom pa rin po ba siya ng Sevelamer? Yan po, mas maganda maitanong po natin sa ating nephro. Ayan, mas maganda maitanong natin yan sa nephrologist natin, ha. So, ito, Doc, Sir Gilbert, madalas ko tong nadidinig sa mga katulad kong pasyente na dati ko na rin ginagawa. So, nagda-dialysis naman ako, kainin ko lahat ng gusto kong kainin. So, tama ba yon? Tama ba yon, Doc, yung ganong mindset naming mga may CKD na nagda-dialysis naman, nilalabas naman Sira na lahat ng daw yung machine. kidney. Oo, sira na yung kidney namin. So, no problem na, kainin enjoy ko na namin. lang. Enjoy ko na lang. So, anong masasabi mo, Doc, sa mindset namin na ganon? Okay. Again, usually ang sinasabi ng iba, sige, kakainin ko na lahat dahil magda-dialysis naman ako eh. Mafi-filter out naman siya. So, remember, kumbaga, kung maglalagay lang tayo ng mindset. So, nung pinanganak tayo, fully formed na si kidneys. So, since pinanganak tayo, then up to the point na nasira po siya, nagfi-filter out yan 24/7. So, kahit tulog ka, nagfi-filter out yan si kidneys. Ngayon, nasira. Ni-replace ng isang dialysis machine. Si dialysis machine, 4 hours a day lang, 3 times a week. Yung iba, 2 times a week. Diba? So, if tatanungin natin kung replacement siya ng kidneys natin, definitely hindi. So, kung aabusuin natin yung pagkain natin, hindi po magiging solusyon ang dialysis machine doon po sa ginagawa natin na yun. Kailangan nating tulungan pa rin ang katawan natin by eating the right kind of foods. At the same time, lagi po tayong uma-attend doon sa ating mga dialysis sessions. That's how you achieve yung quality of life na close to normal nung hindi ka pa dinadialysis. So kung magagawa natin yun, definitely, mas magiging free tayo kasi malakas pa rin tayo gaya ni Sir Ray, nakita naman natin, di ba? So, yun yung mga ganung bagay. So, wag lang natin abusuhin. Wag lang tayong, kung kakain po tayo, again, dapat i-consider natin yung laboratories. Yes, Lagi yun. Okay? And yung kalagayan mo, dapat i-consider mo yun. So, kung alam mo naman sa sarili mong mataas na yung phosphorus mo, huwag ka na kumain ng food items sa matataas sa phosphorus. Kailangan tulungan mo rin yung sarili mo. That's the main point. Ayan. So, para sa atin yon, ha? Para sa ating lahat yon, na wag hindi porket nagda-dialysis na tayo is lahat ng gusto nating kainin is makakain na natin. Ikaw ba, Kuya Ray, may araw ba na nararamdaman mo na hindi naman natatanggal lahat ng toxin sa katawan mo? Oo Kahit naman. after dialysis? Alam mo, nung nagsimula ako mag-dialysis, yung first 10 years ko, 2 times lang ako nagda-dialysis noon. Kasi di ba, alam mo naman, hindi pa buo yung kompleto pa yung binibigay ng na benefit sa atin. Talagang tinitipid ko siya. So dahil sa pagtitipid kong yun, so nagkaroon ako ng mga complications sa heart. No, mayroon din ako mga naging problema. Doon ko natutunan na importante yung 3 times na standard. Hanggat maaari, mas marami kang gawing treatment. Kasi yung kidneys nga natin, sabi nga ni Sir, 24/7 na nagtatrabaho. So hanggat maaari, syempre yung dialysis 3 times a week, 4 hours. Tapos sabayan natin ang bawas sa pagkain na ng mga bawal para naman kahit papaano ma-maintain natin yung kalakasan natin. Ayun. So, ibig sabihin, talagang hindi talaga 100% eh. Kasi sometimes merong may mga pasyente na, bakit gano'n nag-dialysis naman ako? Ba't ang taas pa rin ang creatinine ko? Bakit yung creatinine ko tuwing kakain ako, pagkatas ng laboratory, tumataas at bumabalik sa dati. So, ibig sabihin, hindi na talaga na-filter o hindi lahat na ilalabas lahat ng toxin ng katawan natin ng dialysis machine. So, another question, bakit ang matagal na nagda-dialysis, umiitim ang balat? So, Sir Gilbert, connected ba to sa natin? Again,
hindi lahat ng nagda-dialysis is umiitim. Yung matagal na nagda-dialysis, umiitim yung balat. Kasi may mga guest tayo na hindi naman ganun yung case. Meron sa kanila 14 years, 12 years, 'di ba? Pero ang kailangan kasi natin i-point diyan, alamin natin, compliant ba doon sa dialysis session yung guest, 'di ba? Tapos yung kanyang mga laboratories ba is normal din? So, kapag hindi kasi normal yung mga laboratories at hindi rin po compliant doon sa regular dialysis session, naiipon yung tinatawag nating nitrogenous waste doon sa katawan natin. So, yung nitrogenous waste, yun po yung byproduct or end product ng protein. Yung pag-metabolize ng katawan natin sa protein. Okay? So, ngayon, kung hindi po tayo compliant doon sa ating dialysis session, naiipon po yun sa ating blood, sa ating katawan. Doon po nagkakaroon ng pangingitim. Okay? So, kung compliant ka naman sa dialysis session, normal naman ang mga laboratories mo, pati yung diet mo okay, hindi iitim yung balat ng isang dialysis na guest. Okay. Kasi dati din maganda naman ako dati. Hindi, Hanggang ngayon pa rin naman. si Kuya Ray, gwapo pa rin eh. Ay, So, grabe. Yes. Naku, siguro mas gwapo to. kung alam nyo lang, no, nung nagsimula ako sa dialysis, talagang umitim ako noon. Kasi nga, di ba, 2 times lang ako nagda-dialysis. Tapos minsan, ma-absent pa ako noon eh. Kasi pumapasok ako sa school. So, akala ko okay lang. Kasi malakas pa ako noon, di ba? Bata So, pa. nung tumagal-tagal, after ng ilang years, umitim talaga ako ng sobra. Pero ngayong nagagawa ko na yung 3 times dialysis, yung required. So, medyo nag-lighten naman yung kulay ko. So, kailangan sundin lang pala natin yung requirements or yung required dialysis session para syempre hindi masyadong magbago yung natin, yung physical appearance natin. But anyway, Kuya Ray, ano yung pinakamahirap i-handle sa'yo during nagda-dialysis ka? For example, nahirapan ka bang mag-adjust sa diet mo, sa time mo? Paano yung naging normal pa ba ang galaw mo? So, sobrang hirap ng adjustment sa simula talaga. Lalo na pag wala kang kaalam-alam tungkol sa dialysis. Yung family ko kasi walang background tungkol sa dialysis. So, ako yung unang nagkasakit ng ganito. So, yung pinaka-adjustment doon from ang buhay ko noon, gusto kong mag-aral, tapos makatapos, makapagtrabaho, biglang naging bumaliktad eh. Nagkaroon ka ng sakit, tapos yung adjustment kasi ron, marami akong nararamdaman nung una. Siyempre yung sa katawan may chest pain, mga ganyan, pulikat, yun nga. So malaking adjustment yun sa sa buhay ko. Pero nung unti-unti ko nang inaaral talaga, natutunan ko mula sa mga doctors natin, sa mga nutritionists, yung mga tamang payo at syempre, tulad nga ng sabi ko, kailangan mong aralin yung sakit mo. Bigyan mo ng oras. Hindi ka pupunta sa dialysis center na sasalang ka lang, tapos uuwi ka. Dapat alamin mo rin kung ano yung mga parameters na dapat mong bantayan, dapat mong i-input sa katawan. Kasi guys, yung ini-input natin sa katawan natin, yun din yung mararamdaman natin. So kung kumakain ka ng mga ganitong pagkain, nasobrahan ka, lalabas na yung mga sakit mo rin. Ganun din. Yes, ang galing ni Kuya Ray mag-explain doon Ang galing. So, ibig sabihin neto, Kuya Ray, parang masasabi mo ba na ngayon, medyo sanay ka na meron kang 3 times a week na dialysis? Parang okay ka lang or No. sanay ka na dyan sa... Bilang isang pasyente, mahirap pa rin talaga. Kahit na masabihin mong may experience ka, lagi ka pa rin may bagong mararamdaman. Kasi yung in the longest run, nagkakaroon ng deterioration yung katawan mo. May time na humihina ka, may time na malakas ka, may time na hindi maganda yung pakiramdam mo. Pero tandaan mo, lagi mong aaralin din yung nararamdaman mo para naman kabisado mo na. Diba? Minsan, alam ko pag kumain ako niyan, o kaya nasobran ako sa inom na yan, magko-congest ako, may emergency ako. So, iwasan mo na. Mahirap talaga sa simula, pero guys, sabi ko nga, may mga paraan naman, may mga gabay tayong binibigay ng mga doctors and nutritionists natin, nasundin natin at wag tayong mahihiya sa kanilang magtanong. Yan, wag mahiyang magtanong at disiplina. Yes. Yun, disiplina. Napaka-disiplinado nito ni Kuya Ray Ay, grabe talaga. naman. Alam, di ba mas malakas pa to sa akin? Mas malakas pa siya, kaya niya nga akong buhatin. Ay, grabe. Ako kidney transplant ako pero parang nababalikan ko pa rin dati sa dialysis na medyo siguro ay hindi ko alam medyo medyo hirap talaga ako. Totoo yung sinasabi ni Kuya Ray, mahirap. So pero kailangan disiplina. Para alam mo yon yung mga ikaw pa rin ang nagbibigay ng ikakasakit ng katawan mo sa kinakain mo, sa activity mo. So next question. Hi Sir Gilbert, pag nagda-dialysis ba bawal na magpa-breastfeed? Bawal na ba, Sir Gilbert? Actually, wala pa naman akong kilalang
dinadialysis na guest na pinagbawal ng doctor mag-breastfeed. Unang-una, kailangan niya ng baby. 'Di ba? Kasi Oo. syempre, yung 'di ba, alam naman natin first 2 years ng isang baby kailangan niya ng breast milk. Ngayon, kung wala ka namang ibang complications, wala kang ibang sakit. So, I think there's no stopping you from breastfeeding your baby. Yun. So Yes. ako, wala pa akong personally na experience na pinagbawal ng doctor na mag-breastfeed yung isang dinadialysis na guest. Siguro si Sir Ray, baka may mga kakilala rin po siya na ganung Ah, case. Sa group namin, may mga patient na nanganak, di ba? Nung ganun. So, ang pinakamahalaga dyan, talagang i-ask mo sa doktor mo. No? Yes. Kasi, titingnan niya muna yung history mo eh. Malay mo, meron kang ibang sakit o yung komplikasyon. Yun yung magpapabawal. Yes. Pero kung wala naman, tapos may gabay ng doktor, pwede yan. Walang problema. So ito, dahil breastfeeding yung pinag-uusapan, Sir Gilbert, so matanong ko lang, for example, may CKD patient na buntis. Alam naman natin na high risk yung mga CKD patient na nabubuntis, di ba? Ano yung, connected pa rin po ba dito si nutritionist? May advice pa po ba siyang mga diet para syempre bukod sa ma-maintain si baby ng healthy sa loob, may maia-advise po ba kayo? Kasi merong mga dialysis patient dyan nag-conceive. Nakakatuwa. So, ano po yung ma-advise nyo sa kanilang diet or food na pwede nilang kainin or intake na and at the same time, hindi napapabayaan si baby, si mommy, and then yung kidney na inaalagaan nila. Yes. Unang-una, sa isang kumbaga pregnant na dinadialysis or CKD, unang-una dapat lagi tayong up to date with our checkups sa doctors, and kung makakapagpa-check up din kayo sa isang dietitian, kay mas maganda. Kasi actually every trimester ng isang buntis, kailangan mo mag-increase ng protein intake. Kasi kailangan dalawang pinapakain mo eh. Yes. 'Di ba? Kapag buntis ka, yung sarili mo, pati yung baby na nasa loob ng tiyan. So, doon papasok ngayon si dietitian. So, magwo-work hand in hand with your nephro para alam natin kung saan po tayo lalaro doon sa protein requirement. Kasi yun ang pinakakailangan nating i-watch out sa isang nagbubuntis, yung protein requirement. Kailangan ma-provide mo yung adequate protein para doon sa mother para makapag-produce siya ng milk eventually. And at the same time, yung protein na kailangan naman ng baby para lumaki po siya. Yun. So, mahalaga pa rin na meron tayong dietitian and nutritionist kasama ang ating mga OB-GYN, perinatologist, nephrologist. Yan, mahalaga na team talaga sila once na nagbuntis ang isang nagda-dialysis or may CKD patient. Okay, another question. Sir Ray, paano po nagbago yung pagkain nyo nung nagda-dialysis kayo? Tips naman po para sa mga bagong nagda-dialysis. Kuya Ray. Ayan, no? Sa adjustment ko sa pagkain, talagang una, inaral ko, syempre, tulad nga ng sabi ko kanina, may tamang gabay tayo, no? From nutritionist, no? Katulad dito sa NephroPlus, napakalaga na yung center nyo, hanggat maaari, merong nutritionist, no? Malaking bagay po yun na every time ma-check kayo, every treatment, makikita niya yung, yung history nyo, maibibigay yung tamang pagkain na ibibigay sa inyo. Malaking adjustment, guys, no? Kasi tulad nga sabi ko, nasira yung kidneys ko kasi mahilig ako sa mga pagkain. Pero talagang disiplina. Yun talagang nagpatibay sa akin. Kasi tulad nga sabi ko, kung anong in-input ko sa sarili ko, yun din mararamdaman ko. Naranasan ko ng ma-emergency ilang beses dahil sa pagkain excessive ng mga hindi magandang pagkain. Yung output ng katawan ko masakit, mahina, magastos, guys, pag na-emergency. So, natutunan ko din dahil sa experience, no? Yun. So, ang ibig sabihin nun, Kuya Ray, tunay na may adjustment, pero kaya at posible. So, yun. So, another question. Last question na to, guys, ha? Sir Ray, nakaka-move pa rin po ba kayo as in kaya pa mag-work Monday to Friday? Ay, Monday to Friday. kaya pa. Sa ngayon, wala akong work. Pero dahil sa group natin, sa Dialysis PH, na marami tayong ginagawa, very active, no? Malaking bagay yon, guys, no? Sa pag, ko sa sarili ko na nagiging active ako sa mga activities natin, sa mga projects, sa mga podcast na katulad nito. Talagang yung mind ko, nakakatulong na positive siya, inspired. So, yun din yung mararamdaman mo. Kaya naman, guys, ang payo ko sa inyo, iwasan yung magalit or yung mga negative thoughts hanggat maaari. Bigyan nyo ng time yung sarili nyo.
sumama sa families, magkaroon mga kaibigan. Guys, napaka-importante niyan. Yes. Kausapin niyo yung mga kapwa-pasyente niyo kasi sila alam nila yung nararamdaman mo, makapag-share kayo sa isa't isa. Napaka-inspiring ng mga kwento ng bawat kabato natin. Oo, actually may share na naman ako sa inyo. Kasi nung time na na-diagnose din ako ng chronic end-stage renal disease, so magda-dialysis na ako. Abang unang tanong ng kapatid ko, hanggang kailan na lang daw ako mabubuhay? Grabe, ang sabi lang ng doktor wag maging positive mind lang si Tana. Wag mag-iisip masyado at haba yung buhay niya. So yun lang. Yun lang yung sinabi ni Doc na totoo. Kaya ito, naging maligalig pa rin ako. So, ayan, yun. So, maging ano lang, yung iniisip natin, wag tayo masyadong mag-isip. So, maganda pa rin yung community natin, no, Kuya Ray, na nandyan. So, ibig sabihin, iisa yung nararamdaman natin, iisa yung pangangailangan natin. Kumbaga, nag-aanuhan tayo, humihingi tayo ng guidance sa isa't isa. So, malaking bagay yun na makasama ka sa community na iisa yung nararamdaman nyo. So, may question pa. So, may mga humabol pa na question. Okay, isa na lang to. Bakit po hindi Bumababa. Bakit po hindi bumababa ang creatinine kahit tama naman ang diet at sumusunod naman sa mga dapat na gawin o nasa tamang diet naman at walang absent sa dialysis? Yan, magandang tanong yan. Actually, na-encounter ko rin yan doon sa ating mga centers dito sa NephroPlus. Actually, ang reason din talaga, bilang isang dinadialysis, normal na po talaga na nagpa-fluctuate ang creatinine. Kung in terms of sa nutrition Ngayon, kung sumusunod ka naman doon sa dialysis session mo at wala kang absent, sumusunod ka rin, tamang diet din ang ginagawa mo, then ang mas kailangan nating focusan is yung doon sa ating mga electrolytes. Kasi definitely yung creatinine, may mga, alam ko may gamot tayo na pwedeng inumin din for dyan. So maganda maikonsulta nyo rin po doon po sa inyo pong nephro. Pero definitely, kung sinusunod mo naman yung dialysis sessions mo at tama yung diet mo, wala tayong masyadong magiging problema pagdating naman dyan. So yun talaga ang nagiging factor. And even din sa mga napagtanungan kong mga doctors, normal talaga sa isang dinadialysis na nagfa-fluctuate ang creatinine, tumataas, bumababa. Yun. Okay, yan medyo natulala ako kay Sir Gilbert kasi iniisip ko na oo nga 'no, kahit nagda-dialysis talagang ibig sabihin sira na talaga yung kidney 'no. So, kailangan mag-focus na lang tayo sa mga bagay na puwede nating i-adjust like phosphorus, potassium, sodium, 'yan yung electrolytes, ayan yung mga kaya pa nating i-adjust. So, actually meron akong mga kakilalang mga nagda-dialysis or kidney transplant, bumibili sila ng mga nutritional books. So, yung mga mga nutrition yung parang dun kasi parang cookbook yon na dun nakalagay kung ilang tablespoon ng asin ang dapat gamitin. So, kayo ba Sir Gilbert, anong mapapayo nyo meron po ba kayong alam na pwede nating i-suggest sa mga nagda-dialysis kung paano nila mas mapapangalagaan pa yung kanilang nutrisyon habang nagda-dialysis, yung ini-enjoy nila yung buhay nila, yung pagkain nila habang hindi nagsasuffer yung sitwasyon nila or yung kidney nila ngayon? Yes, definitely. So maganda yun yung sinuggest nga po ninyo or yung binanggit po ninyo na kung may time naman kayo, meron naman po kayong capability na makabili yung mga ganun, mga cookbooks, mas maganda. Pero dapat make sure na for renal. Kasi may cookbook kasi na for diabetic, merong cookbook sa for cancer. So kung makakabili po kayo nun or makakakuha kayo ng ganun, mas okay. And again, hindi kasi yun replacement doon sa ating mga check-ups. So again, regular check-ups sa ating nephro, sa ating mga dietitian. So kung para mag-guide din po tayo, dahil doon sa ibang cookbook, applicable to sa'yo, sa iba naman hindi to applicable sa ibang guest. So again, with enough guidance, magiging madali or mas magiging madali yung buhay ng isang dialysis guest na may CKD. Ayan. So, ibig sabihin magpa-check up pa rin sa doktor. Laging magtatanong at kasi partner lagi yan dietitian, nutritionist, nephrologist yan. Laging magka-partner yan and mag-base din kayo lagi kayong mag-watch ng laboratory nyo. Kung monthly kayo nagpapalaboratory, lagi nyong i-visit, tingnan, and then magtanong kay doc. Ayan, by the way, Kuya Ray, anong masasuggest or anong maipapayo mo sa mga may CKD patient na maging katulad mo na, alam mo na, eto, gwapo. Ay, grabe naman. Hindi, parang
nakikita mo kung sa isang tao kung matigas talaga yung ulo no. So anong mapapayo mo sila sa kanila para mapangalagaan yung kanilang nutrisyon? Ayan, para sa mga kabato Hindi naman- natin, lalo na sa mga members ng Dialysis PH, kamusta kayo? Syempre guys, no, disiplina talaga ang pinaka-key dito. No? Sundin natin yung mga payo ng doktor, kainin ng mga dapat, tamang kaalaman. Ilang beses kong inuulit pero ito po talaga ang aking sikreto ng tamang kaalaman. Syempre, gabay ng mga nutritionists and doctors at be positive sa buhay natin. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa guys. Hindi ibig sabihin na nagda-dialysis ka tapos na yung buhay mo. Ako, nagdialysis ako pero nagkaroon ako ng bagong chapter yung buhay ko. Nagkaroon ako ng mas bagong dahilan. Hanapin nyo, makikita nyo rin kung ano yung mga pwede nyo pang gawin. Marami pa tayong pwedeng gawin. Katulad ng mga ginagawa natin, mag-join kayo sa mga activities natin at marami kayong matututunan. Ayan. So lahat na ano na ni Kuya Ray, enjoy na siya. Love life na lang. Ay, sana. Kayo kasi may mga single dyan. Nandito si Kuya Ray. By the way, Sir Gilbert, Kuya Ray, maraming salamat sa oras nyo ngayon. For sure, maraming natutunan yung mga audience natin, yung mga nagda-dialysis. So kung meron pa kayong mga question or gustong malaman, i-continue nyo lang yung pagtatanong sa comment section. May sasagot at sasagot dyan. Miski ako, sisikapin ko sumagot dyan ha. And then, maraming salamat sa mga naka-tune in ngayon sa lahat ng social media account ng NephroPlus. Huwag niyong kakalimutan na i-follow sila. So, ngayon naman, meron tayong mga key takeaways para sa episode na ito. Number 1, malaking bahagi ang kidney. Okay. Malaking bahagi ang kidney, care sa tamang pagkain, lalo na sa dialysis patient. Pwede rin kumain, nagtandaan nyo to ha, pwede rin kumain sa tamang paraan at dami. So in moderation lahat, huwag nyo nga abusayin yung katawan nyo, katulad ng paulit-ulit naming sinasabi kanina ni Sir Gilbert and then ni Kuya Ray. Ang guidance ng nutritionist ay mahalaga. Sobrang halaga yan. Kung wala pa kayong natatanong na mga nutritionist, mag-start na kayong kumausap. And then meron din tayong mga nabibiling mga books. Yan sa mga bilihan ng mga books na katulad ng mga renal diet. Tapos Sir Gilbert, may question kanina sa online medyo na nalampasan ko lang. Nag-o-offer ba kayo ng mga online consultation regarding sa nutrition? Sa ngayon, naka-exclusive pa muna tayo with NephroPlus. Okay. So, pero gaya din naman na sinabi ninyo, dun sa mga sa comment section, i-post lang nila yung mga questions nila. And if related sa diet, so sisikapin po nating masagot po yun. Ayan. So for now, kung meron kayong mga kakilalang mga nutritionist na pwede kayong mag-consult, huwag kayong manghinayang. Yes. Okay? Anuhan nyo na yan, pagkagastusan nyo na yan sa ikakahaba yan ng buhay nyo. Look naman si Kuya Ray. Pero si Kuya Ray, nag-consult ka ba sa nutritionist dati? Yes, no. Kasi sabi ko nga, no, sinusud ko lagi mga doktor ko. Yun na lagi kong takot ako sa mga doktor, no. Nung una, takot ako sa kanila. Pero nung nakausap ko na sila, mabuti, sila pala yung dapat talaga natin kinakausap. Sila yung nagbibigay ng tamang gabay sa atin. Okay, another key takeaway, consistency, disiplina at tamang kaalaman ang susi. So, another is malaking tulong ang suporta ng pamilya at haircare. So, yung pamilya natin, malaking tulong yun sa atin. Alam mo yun, yung mapaghanda ka lang nila ng tamang pagkain, araw-araw, kaya wag niyong aawayin yung pamilya niyo, ha? Kasi ako, inaaway ko dati, mami ko. Hindi, joke lang, namimiss ko na mami ko. Hindi, ayun, malaki yung role ng pamilya sa atin. Ayun, maraming salamat everyone. Maraming salamat Sir Gilbert, Kuya Ray. Hanggang sa susunod na magkita-kita ulit tayo sa susunod na stream natin. So for sure marami kayong matututunan. So kung meron kayong mga question, wag niyong kakalimutan i-follow, i-share tong episode na to. For sure marami kayong matutulungan. So andito yung mga natin, yung mga social media account ng NephroPlus, NephroPlus Philippines Facebook account, Instagram NephroPlus Philippines also, and then sa YouTube meron din sila, and then Viber, may Viber tayo. Grabe, di ba? Viber community. Actually, meron ng ibang nandyan, di ba? Mga nagda-dialysis. So, mas maganda na maka-join kayo dyan. Ilalagay namin sa comment section kung paano kayo makaka-join sa Viber account natin. Ayun, maraming salamat everyone. Kung meron kayong suggestion na gusto nyo na maging next topic dito sa natin, sa podcast natin, huwag kayong mahihiya. Mag-suggest kayo mga question, huwag kayong mahihiya, okay? So sa susunod, makita-kita ulit tayo sa Alam Mo Ba To? Sa Kwento at Kaalaman, panalo tayo. See you everyone! Bye-bye! Bye-bye! Alam mo ba to?
Sa kwento at kaalaman, panalo tayo. Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo. Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo. Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo. Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo. Alam mo ba to?